Militanteng grupo ng Hamas may matinding banta sa Israel sa inilabas nitong video footage kung saan makikita ang mga malalakas na mga kalibre ng M90 rockets. Grupo ng mga survivors sa naganap na October 7 attack sa Israel ay dinimanda ang Israeli military at humingi ng $56 million o mahigit 3 bilyong piso bilang halaga ng damages. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu delikadong masibak sa kanyang pwesto. Kaugnay nito, nagsampa ng kaso ang South Africa laban sa Israel dahil sa di-umano'y genocide na ginagawa nito sa Gaza. Warship naman ng Iran na Al-Borz destroyer dumating na sa Red Sea. Tutulong na nga kaya sila sa mga Houthi rebels. Ako po si Roy Z and welcome sa Ken Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Tila nanganganib na masibak sa kanyang pwesto bilang punong ministro ng Israel si Benjamin Netanyahu. Base ito sa naging resulta ng isinagawang survey sa mga Israeli citizens kung saan tinanong sila kung gusto pa ba nilang manatili sa kanyang posisyon si Netanyahu kung sakaling matapos na ang digmaan kontra sa Palestina. Nakakuha lamang ng 15% support ang Prime Minister na matatanda ang ipinangako na dudurugin at uubusin ang lahat ng miyembro ng Hamas noong pumutok ang digmaan way back October. Sa kasalukuyan nga ay 3 buwan ng tuloy-tuloy ang digmaan ng Israel kontra sa Palestina at kasabay nga nito ang mga ginagawang pambobomba at ang ground offensive para tugisin ang Hamas operatives. Sa kasalukuyan ay lagpas na sa 22,000 ng mga Palestinians ang nasasawi. Ayon yan sa ulat ng Gaza Health Ministry at ayon nga sa kanila, karamihan sa mga ito ay mga inosenteng sibilyan, mga kabataan at mga kababaihan. Samantala, sinabi naman ng Israeli military na higit sa 8,000 Palestinian fighters na ang kanilang napapatay dahil sa engkwentro. Kabilang na nga rito ang mga matataas na opisyal ng grupo ng Hamas. Tila hindi naman nagugustuhan ng maraming Israeli ang nagiging pamamalakad ni Netanyahu sa nagaganap na war crisis sa bansang ito. Kaya naman ang kanyang political rival at kapartner sa war cabinet na si Benny Gantz ay nakakuha ng 23% support para pumalit kay Netanyahu, habang 30% naman sa mga respondents ay gusto nang mapatalsik ang kasalukuyang Prime Minister, subalit wala pang napipisil na ipapalit sa leader na ito. Ang survey ay isinagawa ng Israel Democracy Institute na binubuo ng 746 respondents mula December 25 to 28, 2023 at meron itong 95% confidence level. Sa nakalipas na survey noong first week pa lamang ng December, 69% ang pumabor na gusto na nilang magkaroon ng eleksyon as soon as matapos na ang giyera kontra sa Hamas. Samantala, nagsampa naman ng demanda ang South African government sa International Court of Justice laban yan sa State of Israel dahil sa di-umano'y pag-commit nito ng genocidal acts sa nagaganap na digmaan sa Gaza. Sa isinabmit nila na 84 pages document sa korte, sinabi ng South Africa na the acts and omissions by Israel are genocidal in character because they are intended to bring about the destruction of substantial part of the Palestinian national, racial, and ethnical group, that being part of Palestinian group in the Gaza Strip. Ayon pa sa South Africa, ang mga krimen na ginagawa ng Israel sa Palestinian people ay violation of its obligation under the Genocidal Convention. Parehong kabilang ang Israel at South Africa sa 1948 Genocidal Convention. Dagdag pa rito, nakakabahala raw ang ginagawa ng Israel sa mga sibilyan, lalo na't sa pilitan itong pinaalis ang nilang mga tahanan at ngayon nga ay naiipit na sa kaguluhan. Bilang response sa stand na ito ng South Africa, inakusahan nito ang South Africa ng cooperation with the terrorist organization na naghahangad na pabagsakin ang State of Israel.
Sa inilabas na press statement, nire-reject ng Israel ang blood libel na ito na ipinapakalat di umano ng South Africa sa pagsasampa nito ng kaso sa International Court of Justice. Dagdag pa ng Foreign Minister, ang claim ng South Africa ay kulang-kulang sa factual at legal basis. Kasuklam-suklam din at di umano'y ini-exploit lamang ng South Africa ang International Court of Justice. Sa iba pang balita, grupo ng mga survivors sa naganap na October 7 attack sa Israel nagsampa naman ng demanda laban sa Israeli military. Aabot nga sa 42 na mga individual na umattend noon sa naganap na Supernova Festival sa Israel malapit sa Gaza Strip ang nag-file ng civil case sa Tel Aviv laban sa militar, mga pulis, Defense Ministry at maging sa Shin Bet Security Agency. Humihingi ang mga ito ng $56 million o mahigit sa 3 bilyong piso bilang danyos dahil sa di umano'y negligence ng Israeli forces na magbigay ng security sa kanila at sa mga nabiktima ng Hamas. Base sa kanilang reklamo, 364 sa mga umattend sa kasiyahan na ito ang napaslang, samantalang 40 people naman sa mga ito ang nadukot ng Palestinian group. Isang tawag lamang daw sa telepono ang kailangan gawin ng IDF official sa mga naka-assign na officer sa event na ito para sana makapagbigay ng warning sa mga tao, subalit hindi raw ito ginawa ng military. Wala rin umanong police presence nang maganap ang pag-atake at tanging 27 police officers lamang ang nakadeploy sa event ng gabing iyon. Dagdag pa nila, ang negligence na ito ay isa umanong gross oversight beyond belief. Kabilang nga sa lawsuit na ito ang mga claims sa loss of current and future earnings, pain and suffering, at medical expenses. Matindi naman ang naging banta ng Hamas sa Israel sa unang linggo pa lamang ng taong 2024. Sa isang video footage ay ipinakita ng grupo ang daan-daang mga rockets na nakatutok sa posisyon ng Tel Aviv. May title pa nga ang video na Tel Aviv will be burned, Jerusalem will be liberated. Makikita sa footage ang mga rocket launchers at mga M90 rockets na nasa isang undisclosed location sa Gaza Strip. Subalit hindi malinaw kung old o new video ba ang naturang footage, pero ang malinaw ay nakahanda na ang mga Hamas fighters na ito na mag-launch ng mga rockets anumang oras. Kasabay nga ng New Year's celebration ay nagpaulan rin ng M90 rockets ang Hamas patungo sa Tel Aviv, Israel. Tinanggihan naman ng Israel ang prisoner exchange deal na gusto mangyari ng Hamas. Sa Qatar and Egypt mediated meeting, may report na gusto ng Hamas na magkaroon ng tigil putukan sa loob ng 1 buwan, kapalit nga ng mga bihag na hawak pa rin ng mga ito. Sa 3-phase process na ito, unti-unting ipupull out ng Israel ang military forces nila sa Gaza, kasabay ng pagpapalaya ng Hamas sa 40 hostages na hawak nito. Ang pinakahuling phase nga ay ang pakakawalan naman ng Hamas sa mga Israeli soldiers na kasalukuyang hawak nila sa Gaza. Kasama rin sa deal na ito ang pagpapakawala sa 500 Palestinian prisoners na inaprubahan ng Hamas, pero isa ito sa malaking factor kung bakit tinanggihan ng Israel ang alok na ito. Samantala, dumako naman tayo sa kaguluhang nagaganap sa Red Sea. Dumating na sa lokasyong ito ang Iranian warship na Alborz destroyer. Ito ay sa kabila ng umiinit na tensyon sa pagitan ng Tehran-supported rebels na Houthi at sa sanib puwersang mga Western nations. Ang report ukol sa galaw na ito ng Iran ay lumabas ilang oras lamang matapos sabihin ng United States na napatay nila ang 10 miyembro ng Houthi rebels na nagtangkang umatake sa isang commercial vessel sa Red Sea. Dagdag pa rito ay pinalubog rin ng US Navy ang 3 barko ng mga Yemeni rebels. Nagbigay rin ng warning ang United Kingdom na hindi ito magdadalawang isip na magsagawa ng direct action para maiwasan ang mga pag-ataking ginagawa ng Yemeni rebels. Inaasahan naman na ang pagpasok ng Iranian warship sa Red Sea ay magdadagdag lalo ng tensyon sa nagaganap na kaguluhan dito. Inakusahan din ng Iran ang Amerika at United Kingdom dahil di umano sa ginawang pag-atake ng mga ito sa Houthi rebels noong December 31
ay mas lalo lamang tumindi ang gulo sa Red Sea. Sinabi pa nila na may karapatang gumanti ang Iran sa Zionist regime dahil sa pagkamatay ng isang top Iranian commander sa Israeli airstrike sa Syria. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng video na ito. Para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.